Sa likod ng magarang profile picture na may filter at pulang labi, nakaupo ang dalagang si Clarice sa kanyang kama. Hawak niya ang kanyang cellphone habang nakatayo sa tabi ng electric fan na bumubuga ng hangin para hindi siya pagpawisan habang siya ay nagvi-video call. "Hi baby, I miss you na," sabi niya sa boses na parang lambing ng isang inosenteng dalaga na hindi marunong manakit ng damdamin. Pero sa likod ng kanyang mga mata, may matalas na pagkwenta. Kailan kaya siya ulit padadalhan ng dolyar? Si Clarice ay 27 taong gulang. Napakaganda niya. Maputi at may kutis na alaga sa skincare products na galing mismo sa mga lalaking naloko niya online. Para sa kanya, ang social media ay hindi lamang pang-aliw. Ito'y isang arena ng hanap buhay. Hindi siya nagtatrabaho sa opisina. Hindi siya pumapasok sa kahit anong formal na trabaho. Pero araw-araw, may laman ang GCash niya. Minsan ay 1,000. Minsan naman ay 10,000. Depende sa kanyang diskarte. Kung may mga tanga, may kita. Lagi niyang sambit habang sinisip-sip ang milk tea na galing sa padalang remittance ni Jan. Isang 68 taong gulang na Amerikano. Bata pa lamang si Clarice. Natuto na siyang gumamit ng kagandahan para makakuha ng gusto. Isa siyang honor student noong high school pa lamang siya. Pero hindi dahil sa sipag, kung hindi dahil sa galing makisama sa mga teacher. Natuto siyang magkunwari, ngumiti at umarte. At habang lumilipas ang mga panahon, mas lalo siyang nagiging biyasa sa paglikha ng peking emosyon. Ang unang biktima niya ay isang matandang Brito na may sakit sa puso. Binigyan siya nito ng 100,000 pesos para sa gamot ng nanay niya. Pero ang totoo, bumili lamang siya ng bagong iPhone. Hindi siya nakukonsensya. "Trabaho lang, walang personalan," sabi niya minsan sa kaibigang si Risa, na alam ang kanyang lihim. "Hindi ka ba natatakot sa karma?" tanong ni Riza. Ngumiti lamang si Clarice, sabay sabi ng, "Di i-scam ko rin yung karma." Para kay Clarice, ang mundo ay isang larong para lamang sa matatalino. At kung hindi mo kayang magpanggap, ay talaga namang matatalo ka. Nasa isang maliit na apartment lamang siya sa Pasay, pero ang mga larawan sa kanyang Facebook ay puro sa resort, mamahaling pagkain at branded na gamit. Lahat ng iyon ay galing sa iba't ibang lalaking nabibighani sa kanyang online na persona. Isang araw, habang nagbabrowse siya sa isa sa mga international dating sites, napansin niya ang profile picture ni Edward Mendez. Nakasakay sa isang mamahaling sports car at may caption na, "Looking for someone honest and loving." Napangisi siya. "Mukhang mabango ang pera mo, lolo," bulong niya sa sarili. Mabilis niyang inad sa Edward. Sa isip niya, ito na ang susunod niyang maluloko. Bago siya matulog ay nag-message siya. "Hi, I love your smile. You look like a kind man." Wala pa siyang kamalay-malay na sa pagkakataong ito, ang biktima ay hindi basta-basta. Kinabukasan pagkagising ni Clarice, ay agad niyang chinek ang kanyang inbox. Tumibok ang puso niya nang makita ang reply mula kay Edward Mendez. "Hello beautiful, you have such a warm smile. I'd love to get to know you better." Napangisi siya habang nagkakape. "Huka na lolo," bulong niya habang nagsisimula ng mag-type ng reply. Alam na alam niya ang takbo ng ganitong klaseng laro. Unti-unting pagbibigay ng emosyon, paglikha ng koneksyon, hanggang sa humingi siya ng tulong pinansyal. Araw-araw silang nag-uusap. Si Edward ay laging gentle, thoughtful, at tila seryoso. May mga padalang larawan ng yate, mansyon at mamahaling alahas na sinasabi niyang, "Para sa future wife ko, at ikaw yon." Pilit niyang inilalapit ang loob ni Clarice sa kanya. "How's your mom? I hope she's okay." Isang araw na tanong ni Edward.
Napangiti si Clarice. Alam niyang pagkakataon na naman ito para magdrama. She's not doing well. The hospital bills are piling up. Ani Clarice, habang pinagdikit ang hintutro at hinlalaki sa mata. Kunwari pinipigil ang luha. I'm so sorry, baby. I want to help you, but I'm sorting out my finances first. I promise, I'll make it up to you when I visit. May ganoong sagot sa Edward. Hindi siya kaagad nagpapadala, pero laging may pangakong soon. Makalipas ang 2 linggo, napansin ni Clarice na tila siya naman ang nahuhulog. Sa kabila ng kanyang motibong pagkaperahan ng lalaki, may kakaibang lambing sa Edward na hindi niya naranasan sa kahit sa mga lalaking tunay niyang minahal noon. Hindi siya bastos, hindi agresibo. Lagi lang itong present at maingat. Pero bilang isang veteranong manloloko, alerto si Clarice. Isang araw, nagdesisyon siyang i-research ang pangalan ni Edward. Wala siya masyadong nahanap. Maging ang mga larawan nito ay hindi rin lumalabas online. Strange, bulong niya. Hindi siya sanay na walang bakas. Lahat ng previous victim niya ay mabilis niyang nababackground check gamit ang mga tools niya. Pero kay Edward, tila ba may tinatago rin ito. Nagsimula siyang maghinala, pero naisip niyang baka masyado lamang itong private. Baka naman super rich kaya discreet. Bulong niya ulit sa sarili. Kinabukasan ay nag-message si Edward. I'm flying to the Philippines next month. I want to see you. I want to bring you something special, my dear. Tumalon sa tuwa si Clarice. Hindi niya pinansin ang kutob niya. Bumalik siya sa kanyang dating mindset. Pera-pera lang to. Isa ka lang sa mga matatandang mapagbigay. Ang hindi niya alam, habang lumalalim ang pag-uusap nila, may isang screen din sa kabilang panig ng mundo na nakatutok sa lahat ng galaw niya. Sa loob ng isang simpleng silid sa San Diego, USA, nakaupo si Edward. Hindi bilang retiradong negosyante, kung hindi bilang si Detective Enrique Morales, isang dating FBI agent na ngayon ay undercover cybercrime tracker. At ang susunod na target niya ay walang iba kung hindi si Clarice. Isang gabi, habang nakaupo sa tapat ng kanyang laptop at pinapalaki ang litrato ni Edward na may hawak na mamahaling wine, muling tinanong ni Clarice ang sarili. Talaga bang mayaman to? O masyado lang magaling magpanggap? Ngunit sa bawat alalahanin niya, laging natatabunan iyon ng mga matatamis na salita mula kay Edward. You are different. You are smart, sweet and beautiful. I can see a future with you. I'll be there soon. I'll meet your mom too. Ang mga salitang iyon ang unti-unting nagpahina sa kanyang panlaban. Habang si Clarice ay abala sa paglalandi at pagsisinungaling, abala rin naman si Edward, o mas kilala bilang Detective Enrique Morales, sa pangangalap ng mga ebidensya. Siya ay bahagi ng isang international cybercrime operation na may layuning hulihin ng mga online scammer sa Southeast Asia. Sa loob ng isang maliit na kwarto na may mga monitor, files at pati na rin tracking devices, sinundan ni Edward ang bawat pag-log-in ni Clarice. May IT team siyang kakolaborate na nagtitrace ng mga GCash transactions, chat logs, at fake profiles na konektado kay Clarice. Confirm, sir. 5 victims in the last 6 months. Estimated 500,000 pesos. Ulat ng isang technical analyst na nasa kabilang linya. Magaling siyang umarte, pero hindi sapat ang charm niya sa batas. Malamig na sagot ni Enrique. Ngunit hindi lang trabaho ang naging komplikado. Unti-unti na ring naapektuhan si Enrique sa karakter ni Clarice. May mga pagkakataong kahit alam niyang scammer ito, nararamdaman niyang may lungkot sa mga mata nito. Lagi mong sinasabi na mahal mo nanay mo, pero totoo ba yun? Tanong niya minsan sa video call. Napakunot ang noo ni Clarice, pero mabilis ding nakabawi. Of course, she's all I have. She raised me alone.
sabay tulo kunwari ng luha. Wala siyang kaalam-alam na inire-record ni Enrique ang bawat emosyon at sagot niya. Habang lumalalim ang ugnayan, sinimulan na rin ni Enrique ang psychological profiling kay Clarice. Sa training niya bilang undercover agent, alam niyang hindi sapat ang ebidensya kung gusto nilang edemanda si Clarice. Hindi lamang bilang simpleng scammer, kung hindi bilang isang serial financial fraudster. Samantala, si Clarice naman ay dumadanas ng kakaibang kabang hindi niya may paliwanag. Nagtext siya sa kaibigang si Riza. Sis, hindi ko alam pero bakit parang nahulog na ako kay Edward? Tingin mo, okay lang ba yon? Nag-reply si Riza. Hala girl, don't forget why you are chatting him in the first place. Business lang yan. Huwag kang magpapakatanga. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, tila ay bumabaliktad ang sitwasyon. Ang manloloko ay unti-unting naaakit sa biktima. At ang biktima naman ay patibong lang pala sa isang malaking bitag. Lumipas ang 2 linggo mula nang sabihin ni Edward na pupunta siya sa Pilipinas. Sa panahong iyon, lalong naging malapit si Clarice sa kanya. Halos araw-araw ay may video call sila. Madalas hanggang madaling araw. Hindi man niya aminin. Napapangiti siya sa bawat tawag, sa bawat good morning baby, at sa bawat I can't wait to hold you. Ngunit habang tumatamis ang relasyon nila, sumisikip naman ang dibdib ni Clarice. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Hindi dapat ganito. Pera lang ang habol ko dito, hindi ba? Pero sa bawat ngiti ni Edward, sa bawat pag-aalala nito sa kanya, tila may bahagi ng kanyang puso ang unti-unting bumibigay. Isang gabi, habang nakahiga sa kama at pinagmamasdan ng litrato ni Edward sa screen ng kanyang cellphone, napaluhod siya sa kaba. Bakit parang totoo yung nararamdaman ko? Tinawagan niya si Riza. Girl, ano bang problema mo? Bungad ni Riza habang ngumunguya ng chichirya. Hindi ko alam. Parang mahal ko na siya, Riza. Garalgal na tinig ni Clarice. Hindi ko na siya matuloy-tuloy hinga ng pera. Parang ang sama ako kapag sinubukan ko. Hoy, singhal na Riza. Anong mahal-mahal? Isipin mo, baka siya pa ang unang manloko sa'yo ha. Wala tayong alam sa background niya, kaya huwag kang magpakatanga. Tahimik lamang si Clarice. Nagsimula siyang maghanap muli ng info kay Edward. Gumamit siya ng mga advanced na tools, reverse number lockup, email tracking, at kahit dark web lookup access mula sa dating kliyente. Pero muli, ay wala siyang mahagilap. At doon nagsimula ang tunay na pagdududa. Walang bakas, ni anino, ni account, ni lumang post sa kahit anong site ay parang multo. Kinabukasan, nag-video call sila. Pinagmasdan ni Clarice ng mabuti ang mukha ni Edward. Maputi ito, may bigote, at may maamong mga mata. Edward, bakit wala kang social media? Bigla niyang tanong. Saglit na natahimik sa Edward, ngunit ngumiti rin ito. I actually deleted everything years ago. I've been scammed before. I'm very private now. Tila believable naman ang sagot nito. Ngunit mas lalo lang nakadagdag sa pangamba ng dalaga. Clarice, seryosong wika ni Edward. Do you trust me? Napakagatlabi si Clarice. Gusto niyang sumigaw ng oo. Ngunit sa loob-loob niya, tila merong gumugulo. Pagkababa ng tawag, tila nawalan siya ng hininga. Hindi na siya mapakali. Muli siyang tumingin sa salamin. Ako ang dapat na naglalaro. Pero bakit parang ako ang nilalaro? Hindi niya alam na sa kabilang panig ng mundo, si Enrique ay abala rin. Agent Morales, handa na ang warrant. Kapag bumisita siya sa address mo, pwede na natin kunin. Sabi ng opisyal na kasama niya sa operasyon. Tumango lamang si Enrique, ngunit hindi may kakaila sa kanyang mukha ang pag-aalinlangan. She's a scammer, yes. But is she just a scammer? Sa pagkakataong ito, pareho silang naguguluhan. Ang laro ng panlilinlang ay unti-unti nang nauuwi sa emosyon. Sa pagdududa,
at sa katotohanang may mga damdaming hindi pwedeng dayain kahit papareho kayong sinungaling. Sabado ng hapon, maagang nag-ayos si Clarice. Simpleng blouse, light makeup, bagong gupit. Nanginginig ang mga kamay niya habang nilalagay ang konting pabango sa leeg. Hindi niya may paliwanag kung bakit ganoon na lamang ang kaba ng dibdib niya. Darating na si Edward. Bulong niya sa sarili. Sa wakas, makikita ko na siya in person. Nagkita nga sila sa isang mamahaling coffee shop sa Bonifacio Global City. Gaya ng napagkasunduan nila, maagang dumating si Clarice. Tumigil ang mundo niya nang makita niya itong papalapit. Matangkad, maputi, mukhang kagalang-galang sa polo. Mahinhing ngumiti. Mas gwapo pa ito sa litrato. Clarice, sabay abot ng kamay ni Edward. Nice to finally meet you. Ngumiti naman si Clarice. Same here. Umupo sila at nagsimulang mag-usap. Normal lang ang usapan. Trabaho, pamilya, at pati na rin hilig sa pagkain. Pero ramdam na ramdam ni Clarice ang pagkatensyonado ni Edward. At siya rin ay parang may nakabigkis sa dibdib. Bakit parang hindi ito tulad ng ibang lalaki na niloko ko noon? Tanong niya sa sarili. Pagkaraan ng kalahating oras, habang nagpapalit ng kwento, may napansin si Clarice. Sa loob ng coffee shop, may dalawang lalaking nakaitim na jacket at may earpiece na tila pamilyar sa kilos ng mga undercover. Biglang kumabog ang puso niya. Hindi kaya pulis siya? Agad siyang nagpakalma. Huwag magpanik. Huwag magpakita ng kahit na anong kaba. Clarice, seryosong sambit na Edward. Can I ask you something off the record? Sure. Kung halimbawa, may taong manloloko sa'yo financially, anong gagawin mo? Napakunot noo si Clarice. Depende. Kung mahal ko siya, baka mapatawad ko pa. Ngumiti si Edward. Even if he's lying to you the whole time? Tila may laman ang tanong, kaya't hindi siya kaagad nakasagot. Biglang tumunog ang cellphone ni Clarice. Text mula kay Riza. Girl, may mga pulis daw sa paligid ng coffee shop. Sure ka bang safe ka dyan? Lumamig ang buong katawan ni Clarice. Edward? Mahinang bulong niya. Ikaw ba talaga si Edward? Tahimik lamang si Edward. Iniabot nito ang kanyang wallet. Kinuha ang ID at ipinatong sa mesa. Detective Enrique Morales, Cybercrime Division. Hindi makahinga si Clarice. Nanlaki ang mga mata niya. Tumayo siya pero bago pa siya makatakbo, may dalawang lalaki nang lumapit at hinawakan siya sa magkabilang braso. Clarice Martinez, inaaresto ka sa kasong online scamming at financial fraud. Hindi siya makasigaw. Nanginginig siya habang inilalabas ang posas. Napatingin siya kay Edward, o Enrique pala. Lahat ng ito ay peke? Umiiyak niyang tanong. Napayo ko si Enrique. Lahat ng sinabi kong peke ay totoo. Lahat ng totoong nararamdaman ko, hindi ko alam. Habang dinadala si Clarice sa palabas ng coffee shop, nilingon niya si Enrique. Hindi galit ang nakita niya sa mga mata nito, kung hindi lungkot. Lungkot na parang parehong sila ang biktima. At sa sandaling iyon, ang manloloko ay naloko rin. Tumagal ng halos 1 taon ang kaso ni Clarice matapos siyang maaresto. Sa loob ng malamig at masikip na kulungan, unti-unti siyang binagyo ng katotohanan. Hindi lang ang kasong kinakaharap niya, kundi pati na rin ang kanyang sariling konsensya. Noong una ay galit siya kay Enrique. Pakiramdam niya ay pinaglaruan lamang siya. Niloko siya. Bagamat siya rin ang may balak ng manloko. Pero habang lumilipas ang mga buwan, unti-unti niyang nare-realize ang sakit na iniwan ng mga panlilinlang niya sa mga taong piniktima niya noon. Isang araw, habang mag-isa siyang nakaupo sa sulok ng selda, may babaeng bagong pasok sa kulungan ng lumapit. Clarice, di ba ikaw yung nakasama ko dati sa online group? Yung nagsabing may foreigner ka na boyfriend at nagpapadala sa'yo ng dolyar? Napatingin si Clarice. Hindi niya maalala ang pangalan ng babae. Pero alam niya ang istorya. Oo, ako yung dati. Mainang sagot niya. Anong nangyari sa'yo?
Bakit ka nakapasok dito? Hinuli ako. Yung foreigner pala, hindi rin totoo. Pulis pala siya. Mapait ang sagot ni Clarice. Biglang natahimik ang babae. Saka siya tumango. Ganun talaga minsan. Akala natin tayong may kontrol. Yun pala, may mas matatalino pa sa atin. Nang makauwi ang babae sa kabilang sulok, napayuko si Clarice. Muli niyang naalala ang huling sinabi ni Enrique noong araw ng kanyang pagkakaaresto. Lahat ng sinabi kong peke, totoo. Lahat ng totoong nararamdaman ko, hindi ko alam. Sa mga sumunod na araw, nagsimula siyang sumulat. Isang notebook ang naging takbuhan niya. Doon niya inilabas ang lahat ng hinanakit, takot, at pati na rin pangarap. Isinulat niya ang bawat mukha ng taong niloko niya at ang mga mensahe ng sorry na hindi niya kailanman naipadala. Isang araw, binisita siya ng isang abogado mula sa public attorney's office. Clarice, may good news ako sa'yo. Dahil first offense mo ito at dahil nakipagtulungan ka sa investigasyon, may pag-asang mapagaan ang sentensya mo. Probation ang inirekomenda. Napaluha siya, hindi dahil sa takot, kung hindi dahil sa bigat ng kasalanang unti-unti niyang tinatanggap. Salamat po. Mahinang sagot niya. Pagkaraan ng ilang linggo, ay pinalaya na nga si Clarice sa ilalim ng probation. Kinakailangan niyang mag-community service, sumailalim sa counseling, at manatili sa ilalim ng surveillance. Ngunit sa kabila nito, isa lamang ang laman ng kanyang puso, ang baguhin ng kanyang sarili. Lumipat siya sa isang maliit na probinsya sa Quezon, kung saan hindi siya kilala. Nagtrabaho siya sa isang bakery bilang tagalinis. Tahimik lamang siya, iwas sa mga usapan patungkol sa dating buhay. Tuwing gabi, isinusulat niya sa diary ang mga bagay na natutunan niya. Hanggang sa isang araw, habang naglilinis ng mesa, may lalaking dumaan at tumingin sa kanya. Clarice? Nanigas siya sa sinabi nito. Pagtingala niya, nakatayo sa harap niya si Enrique. Tila biglang huminto ang mundo ni Clarice nang marinig ang boses na yon. Sa loob ng mahigit isang taon, inakala niyang hindi na sila kailanman magtatagpo ni Enrique. Ngunit ngayon ay narito ito, nakasuot ng simpleng polo. Walang badge, walang yabang. Isang ordinaryong lalaki na tila may halong lungkot at pagtataka sa mata. Enrique, mahinang sambit niya. Nagkatinginan sila. Walang ibang naririnig si Clarice kundi ang malakas na tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung dapat pa siyang tumakbo, humingi ng tawad, o batuhin ito ng pinakamatigas na tinapay sa bakery. Pwede ba akong makaupo? Tanong ni Enrique, sabay turo sa bakanting upuan sa tapat niya. Tumango si Clarice, tahimik at walang imik. I was passing through town. Nabanggit ng dating kasamaan ko na nandito ka raw. I didn't believe it at first. Panimula ni Enrique. Ngumiti si Clarice. Pilit. Oo, andito ako. Malayo sa dati kong buhay. Bakit dito ka tumira? Gusto ko lang magsimula ulit sa lugar na walang nakakakilala sa akin. Pero mukhang hindi ko matatakasan ng lahat. Sabay tingin sa kanya. Tahimik lamang si Enrique. Inilabas nito ang isang sobre at iniabot kay Clarice. Ano to? Tanong niya. Listahan ng mga taong niloko mo at mga pahayag nilang pinadala sa akin matapos ang kaso mo. Akala ko, dapat ko nang itapon. Pero minsan, pinabasa ko pa rin. Hindi ko alam kung bakit. Dahan-dahang binuksan ni Clarice ang sobre. Laman nito ang ilang mga liham. May galit, may poot, ngunit meron ring isang nagpahinto sa kanyang paghinga. Kung mabibigyan ng pagkakataon ng taong nanloko sa akin na magbagong buhay, ipagdarasal kong gawin niya ito. Dahil minsan, kahit ang mga makasalanan, kailangan lang ng tamang gabay para bumalik sa liwanag. Isa sa mga biktima ni Clarice. Napaluha si Clarice. Hindi niya alam kung alin ang mas mabigat, ang sakit ng kahihiyan o ang init ng pagpapatawad. Bakit mo to pinakita? Nanginginig niyang tanong. Because I needed to see if you really change. And you did. Tumayo si Enrique.
Hindi na kita susundan. Hindi na kita huhusgahan. Pero may isa lang akong gustong malaman. Ano yun? Tumingin si Enrique ng diretso sa kanyang mga mata. Patawad na ba ang hinihintay mo? O ikaw ang dapat na magpatawad sa sarili mo? Hindi ka agad nakasagot si Clarice. Pero sa loob-loob niya, ramdam niyang ito na ang simula ng tunay na pagbabago. Salamat Enrique sa pagbabalik. At salamat sa pagtuturo kung papaano ko harapin ang sarili kong kasalanan. Ngumiti si Enrique. Kung sakaling kailangan mo ng kaibigan, alam mo kung saan ako hahanapin. At sa huling sandali ng kanilang pag-uusap, hindi galit ang iniwan niya, kung hindi pag-asa. Lumipas ang 1 taon mula nang muling magtagpo sina Clarice at Enrique. Sa loob ng panahong iyon, tahimik na namuhay si Clarice sa probinsya. Patuloy siyang nagtrabaho sa bakery. Hindi na bilang tagalinis, kung hindi bilang assistant baker. Minsan, kahit pinipilit siyang itampok sa social media ng may-ari ng panaderya dahil sa galing at sipag niya, ay talaga namang tumatanggi siya. Huwag na po ma'am, mas gusto kong manahimik. Sagot niya. Ngunit sa kabila ng simpleng pamumuhay, may mas malalim na dahilan kung bakit nananatili siya roon. Nagsimula siyang magsulat ng blog sa ilalim ng alias na Second Chance Woman. Sa blog na iyon, ikinuwento niya ang buhay bilang dating scammer. Walang pangalan, walang detalye ng lugar, pero punong-puno ng katotohanan at pagsisisi. Maraming kabataan ang nagbabasa ng kanyang mga kwento. May ilang nagpapadala ng mensahe. Ate, munti ka na rin akong mang-scam. Salamat sa babala mo. Na-inspire talaga ako. Pwede pa palang magbago. Unti-unting gumaan ang loob ni Clarice. Hindi man niya mabura ang nakaraan, alam niyang nakakatulong siya sa iba na hindi na mahulog pa sa parehong kasalanan. Isang araw, nakatanggap siya ng sulat mula sa isa sa mga naging biktima niya noon. Hindi ito galit, kung hindi pa sa salamat. Clarice, salamat at pinili mong magbago. Sa totoo lang, hindi lang pera ang nawala sa akin. Pati tiwala ako sa sarili ko. Pero sa pagbabago mo, napaisip ako, baka kaya ko ring magpatawad at magtiwalang muli. Napaluha si Clarice. Hindi niya alam kung anong himala ang nagtulak sa taong iyon na magpadala ng ganoong mensahe. Pero isa lang ang alam niya. Ito ang panibagong direksyon ng kanyang buhay. Minsan tuwing linggo, pumupunta siya sa mga barangay seminar na tumatalakay sa online safety. Volunteer lang siya roon. Nagpapakilala bilang si Clarice. Walang tinatago, walang pasikot-sikot. Dating scammer po ako. Tuwiran niyang panimula sa bawat seminar. Pero ngayon, nandito ako para sabihin sa inyong lahat, walang magandang kahihinat na ng panlilinlang. Masarap ang pera sa simula, pero ang kabayaran, masakit at walang hanggan. Minsan ay may nagtanong sa kanya, Miss Clarice, paano mo nalaman na nagbago ka na talaga? Ngumiti siya at sinagot ito. Dati, ang gusto kong marinig ay palakpakan. Pero ngayon, ang gusto kong makita ay may isa lang na taong magdesisyong umiwas sa panloloko o panloloko sa iba. Yun ang tunay na tagumpay. Sa dulo ng seminar, laging lumalapit sa kanya ang mga kabataan. Tumatango at ang iba ay humahawak sa kanyang kamay. Sa araw-araw niyang buhay, dala pa rin niya ang bigat ng kanyang nakaraan. Ngunit mas matimbang na ngayon ang liwanag ng bagong simula. Hindi na siya scammer, isa na siyang babala, paalala at inspirasyon. At sa huling pahina ng kanyang blog, isinulat niya, Hindi ako bayani, isa akong dating makasalanan na piniling bumangon. Kung ikaw man ay nalugmok sa kasalanan, tandaan mong hindi ka natatapos yan. Laging may bagong yugto kung pipiliin mong magsimulang muli. 2 taon na ang lumipas mula nang tinalikuran ni Clarice ang kanyang dating pagkatao. Hindi na siya ang babaeng naglalaro ng damdamin, ng tiwala at ng pera. Sa halip, isa na siyang halimbawa ng isang taong tumatanggap ng kasalanan, humaharap sa katotohanan, at pinipiling magbago hindi para sa iba, kung hindi para sa sarili. Sa isang maliit na bayan, may isang center na binuo para sa mga kabataang naiimpluwensyahan ng online scamming.
Mga teenager na nahulog sa pangakong madali ang pera. Isa si Clarice sa mga nagsusulong ng rehabilitasyon doon. Hindi siya sikat, hindi siya bayani, pero para sa mga batang nakikinig sa kanya, siya ay boses ng realidad. Dumadalaw minsan si Enrique. Hindi bilang tagapagligtas, kung hindi bilang kaibigan. Hindi na nila binalikan ang nakaraan, pero minsan sa katahimikan, nagkakatitigan sila at alam nilang pareho ang sinasabi ng kanilang mga mata. Salamat dahil hindi mo ako tuluyang sinuko. Sa huling bahagi ng kanyang vlog, isinara na ni Clarice ang kanyang pagkukwento. Nais na niyang manahimik at ibigay ang spotlight sa iba. Sa katulad ng mga taong nangangailangan ng boses. Ngunit bago tuluyang isara ang vlog, iniwan niya ang isang mensahe. Kung isa kang manloloko ngayon, hindi pa huli ang lahat. Kung isa kang naloko, hindi mo kasalanan na nagtiwala ka. Pero pareho kayong may pwedeng gawin. Ang una, magbago. Ang pangalawa ay magpatawad. Dalawa lang ang klase ng tao sa mundong ito. Yung nanakit at yung piniling hindi na manakit pa. At sa katahimikan ng gabi, habang hawak niya ang isang tasa ng kape, tinignan ni Clarice ang langit. Wala na siyang dalang takot. Wala na siyang maskara. Wala na siyang mga kasinungalingang kailangang itago. Isa na lamang siyang simpleng babae. May mabigat na nakaraan, pero may mas maliwanag na kinabukasan. At doon niya isinara ang kanyang huling pahina. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Isa na nga riyan ay ang huwag basta-bastang magtitiwala, lalo na sa mga taong hindi pa natin kilala ng lubos o nakilala lang natin online. Hindi natin alam o sigurado kung ano ang nasa isip nila at kung ano ang kanilang tunay na pakay sa atin. Kaya naman palaging mag-ingat sa bawat ginagawa natin online.